Guys, magandang hapon. Papakita ko sa inyo ang paano namin sinet up yung radiator tank sa bangka namin. Itong bangka namin na ito ng makina ay 4DR5. Ang haba nito guys nasa 16 meters. 16 process pa yung registration namin sa Marina. Tagal lang registration namin sa Marina. Simula November yata yun. Hanggang ngayon hindi pa tapos. Ongoing pa. So anyways, ito yung kuha namin. Ito tayo sa una. Ito yung water cooling na tinatawag. GI pipe na 1 1/4 schedule 40. Dapat maganda sana kung schedule 60, kaso wala kaming nakita na schedule 60, kaya ito schedule 40 na lang. Pininturahan namin ng epoxy enamel para may laban sa babad sa tubig alat. Ang ang total haba nito nasa 5.5 meters dulo to dulo, hindi yung dulo to dulo. Ibig sabihin galing dyan ikot, isang buong ikot is 5.5 meters. Ang ideal setup is nasa 7 to 8 meters dapat, pero ito naman pwede na ito, doable. Hindi siya pumasok sa standard o kaya tawag dito yung advisable length, pero doable. Nasa 5.5 meters sa labas. Sa loob naman may mga tubo pa doon na mga tawag ito mga pipe na connection, so abot pa rin ng mga 7 meters. Pero sa labas ito lang 5.5. Sa loob naman kung idugsong mo lahat nasa 7 meters mahigit. So yan guys, ito yung namin sa labas, water cooling. Ito yung nakababad sa sa tubig sa dagat tuwing natakbo kami. Yan guys, makita ko sa iyo sa taas yung DIY radiator. Dali. So ito na guys, ang makeshift DIY radiator system ng bangka namin na may makina 4DR5. So ang capacity nito kinabit namin is 7 liters lang. Ang ideal setup, dapat ang radiator mo is nasa 20 liters dapat ang capacity ng tangke. Ang gamit naming tubo dito pareho sa tubo namin na gamit sa labas, yung J-pipe na 1 1/4 schedule. Dito sa loob schedule 20 na. Hindi naman siya babad sa tubig alat. Makatipid-tipid din. Mas manipis-nipis na ang ginamit namin. So schedule 20 tayo dito sa loob, pero pininturahan para tataas pa yung buhay. Ang runtime nito sa radiator na 7 liters is 2 hours. After 2 hours dapat magdagdag ka na ng tubig, kasi posibleng kukulo na ito, kaya mababawasan na dahil nga sa mainit ito. Aabot ito ng 95 degrees. So kung mainit na, sisingaw dito yung tubig. Of course after 2 hours, imbis na hanggang dito yung level ng tubig ng radiator mo, baka dito na lang o kaya saan. So every 2 hours kailangan talagang magdagdag ng tubig. Kung 20 liters ang 20 liters
tank capacity mo. Kagandahan nun is every pag-abot pa ng 8 hours o every 8 hours tsaka ka magdagdag ng tubig at siyempre maraming tubig siya matagal umabot siya, matagal uminit ang boiling point niya or yung peak na temperature niya 95 degrees hanggang 100 aabot ng 8 hours tsaka siya magsimulang mag-evaporate yung tubig. So 8 hours running time tsaka ka dagdag ng tubig. Ang dito kasi sa ito kaya ginamit namin ito. Usually dito lang ang biyahe namin sa Inter-Island. Di naman kalayuan yung biyahe. So mga isang oras, 2 oras kung dito lang sa Inter-Island. Enough na. So diyan gawa namin mga ano lang papa-drift lang kami kung mag-tuna hunting kami. Kung hindi man magpapa-drift, tatali lang kami sa mga payaw. So yun, pagkatapos nun uwi natin. Ito guys, sakit tayo guys. May hagdan kami. Hagdan. Yapat. Yan. Isilipin natin yung radiator. Ito ang ano namin. Ito ang storage tank, pero doon na namin siningit yung radiator. Mga kaibigan, pinapaandar natin yung makina. Tingnan natin yung radiator natin. Yan ang naiwan na radiator natin. Kita nyo ngayon dito, bumabagsak ng tubig at nabula siya. Ibig sabihin, gumagana yung radiator natin. Galing dito bagsak. Ikot din sa baba. Kaya lang yung tubig natin ito mamaya mga kaibigan at hindi pa ito nakatubig. Simula nung nagkahay tayo. From time to time mga kaibigan, dapat i-check niya ang level ng tubig. Kaya, balik ako. Kaya, importante na itong pinili namin galon ay transparent o kaya puti para madaling makita kung kulang na ba, kunti na lang o kaya puno pa. Malaking bagay ang kulay ng radiator niyo para madaling masilip. Yun lang naman.